Bata kinakailangan magbakal bote para lang mabuhay at makapag-aral. Makalipas ang ilang taon ay laking gulat ng lahat sa nangyari sa kanya. Tumabi ka nga, hampas lupa. Napadaing si Joel nang itulak siya ng isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakaharang kasi siya sa dinadaanan nito dahil nangangalakal siya ng bote at basura. Napayuko na lamang siya nang marinig ang ilang tawanan ng mga kasama niyang mga batang pulubi. Ayan kasi, lampa! Hindi marunong tumingin sa dinadaanan. Natatawang sigaw ni Merto kahit malapit lang ito sa kanya. Baka nabulag na, masyado kasing papansin eh. Natatawang sambit naman ni Lirto, kapatid ni Merto. Napayuko na lamang si Joel at dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang mga nakalakal niya at tumakbo palayo sa kanila. Nang nakarating siya sa lugar na walang tao ay umupo siya at doon binuhos ang kanyang luha. Ang lugar na pinagtataguan niya ay sa likod ng abandonadong bahay. Hindi naman siya natatakot sa halip ay doon nakaramdam ng safety. 10 years old na siya at nakaya nga niyang mabuhay sa magulong mundo. Hirap na hirap siya pero kinakaya niya dahil walang tutulong sa kanya, kundi ang sarili. At sa murang edad, parang may edad na nga siyang mag-isip, matured na. Nandito na naman yung pulubi nating kaklase. Pagkapasok ni Joel sa classroom, kung saan siya nag-aaral ay yun na ang bumungad sa kanya. Napayuko na lamang siya at tumungo sa upuan niya. Bakit pa kasi nandito? Ang baho-baho, mukhang hindi naliligo eh. Sad pa ng isa niyang kaklase. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ayaw niya ng gulo dahil paniguradong siya ang magiging may kasalanan sa huli. Oo nga naman, hindi siya nababagay rito. Sad pa ng isang kaklase niya. Nagtawa na naman halos ng lahat sa kanila. Ano ba, tumahimik nga kayo? Walang ginawa sa inyo yung tao. Inaaway niyo para kayong walang utak. Sigaw ng isang kaklase niya na ikinaangat ng ulo ni Joel at tinignan kung sino. Natahimik naman ang lahat. Sa sinigaw ng isang batang babae na may kulay abong buhok. Napanganga si Joel, sangking ganda nito. Hindi lang siya kung hindi lahat. Nang nasa loob ng classroom nakatingin dito, parang tumigil ang mundo ni Joel habang nakatingin sa batang babae. Lalo na noong tumingin ito sa kanya, saka nginitian siya. Okay ka lang? Ano lang tanong pa nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kaya mahina lamang siyang tumango. Nakatitig ang lahat sa babae hanggang sa makalabas ito ng classroom nila. At doon lang na-realize ni Joel na hindi pala nila ito kaklase. Ngunit kahit ganoon ay pinagtatanggol pa rin siya nito. Natapos na lang ang araw at uwian. Pero hindi pa rin maalis sa isipan niya ang babaeng nagtanggol sa kanya laban sa mga kaklase niya. It was the best day for him. Yun ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay niya. At hindi niya yun nakakalimutan, parang na love at first sight yata siya. Kinabukasan ay excited siyang pumasok dahil hahanapin niya ang babaeng yun pero hindi niya ito makita at sa mga sumunod pang mga araw, kaya natigilan nga siya. Nandoon pa rin yung bully at pananakwil ng ibang tao sa kanya pero kahit ganoon ay pinilit nga niya sa sariling labanan ang lahat ng yun kahit hirap na siya. Hanggang sa malapit na nga siyang makapagtapos ng high school. Masaya naman siya pero malungkot din dahil alam niyang hindi niya makakayanan ng college. Matalino naman siya at pwede siyang makakuha ng scholarship pero kahit ganoon hindi pa rin niya makakayanan kasi alam niya na ang mamahal ng projects. Sa high school pa nga lang hirap na siya. How much more kung sa college na? Kaya ngayon nakatulala na nga lamang si Joel sa gilid. Wala na yung mga kaklase niya dahil lunchtime na. Palagi kasi siyang nasa room kapag lunchtime. Kinabukasan na ang graduation niya at hindi siya masaya. Joel anak, mabilis na napalingon si Joel sa tumawag sa kanya. Agad siyang napatayo nang makita ang advisor nilang si Ma'am Gloria Asuncion na nakatayo sa gilid niya. Humarap siya rito. Bakit po ma'am? Napalunok pa nga siya dahil kinakabahan siya.
Congratulations, Nak. With high honors ka this year. Masayang ani nito. Nagulat si Joel doon. Talaga, ma'am? Hindi siya makapaniwala na siya pala ang top sa batch nila. Ang akala niya ay mataas ang grado niya at enough na yon sa kanya kaya gulat na gulat talaga siya. Tumangutango naman si Miss Asuncion. Yes, Nak. Magagamit mo yan sa college. Dahil sa sinabi ng guru niya ay dahan-dahang nawala ang ngiti ni Joel at napayoko na lamang. Naalala na naman niya ang problema niya. Napakunot ang noon ni Miss Asuncion nang makita ang reaksyon niya. Bakit ka nalungkot? Hindi ka ba masaya na magka-college ka na? Takang tanong nga nito. Matagal bago nakasagot si Joel. Hindi po ako magka-college, ma'am. Kumunot ang noon ni Miss Gloria. Ano? Bakit? Sayang kung hihinto mo. Wala po akong pera sa pang-college ko siguro magtatrabaho na lang po ako. Nanatili siyang nakayuko habang sumasagot. Natawa ang guru niya. Naikinaangat ng tingin niya rito. Bakit po kayo tumatawa? Hindi, natuwa lang ako sa'yo. Nakangiting ani nito. Kumunot lalo ang noon niya. Po? Hindi alam ni Joel kung iniinsulto ba siya nito o ano. Sino ba na bang matino na tao ang tatawa sa kalagayan niya? Masakit yun. Wala, basta mag-aral ka, Joel. Ma'am, hindi ko nga po. Mag-aral ka, ako nang bahala. Putol ng kanyang ginang. Lumaki ang mata ni Joel. Po? Ngumiti ng matamis ang kanyang guro. Oo, nak, ako nang magpapaaral sa'yo sa college. Natulala si Joel sa mukha ng kanyang guro. Hindi mag-sink in sa kanya ang sinabi nito. Pero bakit po? Nauutal niyang tanong dito. Kasi gusto kitang pag-aralin. Pero ma'am, hindi na po kailangan. Hindi niyo na po. Kailangan gawin niya dahil hindi niyo naman po ako anak o kaano-ano. Naputol ang pagsasalita niya nang hawakan siya nito sa kanang balikat. Joel, gusto kitang pag-aralin. Nakikita kong gustong-gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Maliban sa matalino at talentado kang bata, ay mabait ka at mapagbigay. Kaya hayaan mo kong tulungan ka, okay? Hayaan mong tulungan kitang maabot ang mga pangarap mo. Mahabang sad pa nga nito sa kanya. Doon tumulo ang luha ni Joel na kanina niya pa pinipigilan. Mabilis niyang niyakap ang guro na ikinatawa naman ito. Ma'am, salamat po. Walang anak si Miss Asuncion. Wala ring asawa ngunit gustong-gusto niyang magkaroon ng anak at nakita niya ito kay Joel. Hangang-hanga siya dito at sobrang bilib. Dahil sa murang edad ay binubuhay nito ang sarili na awa na rin siya dahil sobrang nahihirapan na ito. And since wala naman itong mga magulang ay gusto niyang maging magulang dito. Sobrang saya ni Joel sa araw ng graduation niya. Ang isa niyang pinag-aalala kahapon na walang masusuot na medalya sa kanya ngunit hindi niya akalain na ang guro pala niyang magkakabit nun sa kanya. Hindi matumbasan ang saya ni Joel sa araw na yon dahil sa wakas matutupad na rin ang kanyang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral at ang bubuo sa sariling pangalan. Sa araw ng graduation niya ay ang araw din na ililipat nga siya. Napanganga siya nang nakapasok nga sa loob ng bahay ni Miss Asuncion. Hindi man ito kalakihan gaya ng mga bigatin, pero bilang ordinaryong mamamayan ay sobrang laki na para sa kanya. May swimming pool ito at 3 palapag ang bahay. Kung sa labas kanina ay manghang-mangha siya, lalo na ngayon sa loob. Ito ang magiging kwarto mo, Joel. Napanganga ulit si Joel nang makita ang kwarto niya. Nasa 3 palapag ito, malawak at kutsyon ng tulugan. Hindi kagaya noon na sa karton lamang natutulog. O siya, bababa na muna ako. Matulungan ko sila manang na magluto ng pagkain natin mamaya. Ani ni Miss Asuncion. Nang makalis ito, inilibot niya ang tingin sa paligid. Napaupo na lamang siya sa kama, ngunit agad siyang napapikit ng sobrang lambot nito. Hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganoong buhay. Isa yun sa pinapangarap niya. May nakita siyang cabinet, kaya binuksan niya ito. Nagulat na lamang siya
nang makitang punong-puno ito ng damit. Kaya pala hindi na siya pinadalan ng mga damit kasi meron na nga roon at lahat talaga ay bago pa. Dahil din sa lambot ng kama, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya sa kama. Nagising na lamang siya nang may yumugyog sa kanya. Kumunot ang noon niya nang makita ang isang ginang na nakangiti sa kanya. "Iho, bangon na. Kakain na raw sa baba, sabi ni Madam." Nito, "Sino po kayo?" tanong niya habang bumabangon. "Ako si Manang Rima. Isa ako sa mga katulong dito. Halika na, kanina pa naghihintay sa'yo si Madam." Sagot nito. Mabilis siyang bumaba ng kama at sinundan ng ginang. Ang buong akala ni Joel na simpleng hapunan lamang ang mangyayari pero nagulat na nga lamang siya. Nang makapasok nga, sumigaw ang nasa loob. "Surprise! Congratulations!" Nalaki ang mata niya sa nakita. Sobrang daming pagkain na nakalinya sa pahabang hapag. Hindi siya makapaniwala na hinandaan nga siya ng guro niya. Ang nakakagulat pa ay nandoon ang mga guro niya sa iba pang mga subjects. At yun, ang isa na naman na nagpasaya sa kanya at hindi makakalimutang nangyari sa buhay niya. Pagkatapos ng araw na yun ay naging masaya ang bakasyon niya. They did shopping. Nag-travel din sila sa kahit saan at kumain sa mga restaurants na hindi pa nga niya nakainan. Sobrang saya ni Joel na parang panaginip lamang ang lahat. Nung nagsimula ang pasukan, nagpursige siya. Architect ang pinili niyang pag-aralan. Dahil yun ang pangarap niya. Suportado naman sa kanya ang kanyang mama. Sa unang year ay okay naman siya at masasabi niyang kayang-kaya niya, pero nung dumating ang second at third year ay pilit niyang kinakaya kahit sobrang hirap. Wala na siyang maayos, natulog at kain. Pero masaya pa rin siya kasi nandyan ang mama niya na nag-i-spoil sa kanya kahit hindi naman niya kailangan. Okay na siya, inalagaan siya nito, pinakain, pinatira at pinag-aral. Hanggang sa 4th year college na siya, kaunti na lang ang makakapagtapos na talaga siya. Yun ang mindset niya kaya mas lalo pa siyang nagpursige. Nagmamadaling naglakad si Joel sa gitna ng hallway. May dala-dala siyang maraming libro. Papunta na siya sa susunod niyang subject. At medyo late na nga siya dahil tinapos pa niya ang isang plates na ipapasa niya. Ngayon kasi ang deadline nito at hindi niya natapos ng maaga dahil may mga plates at projects din siyang tinapos sa ibang subject na kanina pinasa. Dahil hindi na siya nakafocus sa paligid niya, sa pagmamadali aksidenteng nakabanggaan sila ng isa pang estudyante, dahilan para mahulog ang lahat ng librong hawak niya. Napamura siya at mabilis na pinulot ang libro. Hindi na nilingon kung sino man ang nakabanggaan niya. Sorry, hindi ko sinasadya." Base nga sa boses, alam niyang babae ito. Yumuko ito at nagsimulang tulungan siyang pulutin ang libro. Hindi na kailangan. Hindi rin naman. Napahinto sa pagsasalita nang makita ang mukha ng babae. Tila nag-slow motion ang lahat. Para siyang nakakita ng isang anghel na bumaba sa langit. Mahaba ang kulot nitong buhok at kulay abo. Matangos ang ilong, maliit ang muka. Ang pilik mata nito ay mahabang kilay makapal at lalong-lalo na sa lahat ay ang labi nito kasing pula ng rosas. Parang kapag nakikita mo ito ay pabor sa liwanag dahil lumiliwanag ang babae. "Here's your book." Natauhan si Joel na nakatingala rito habang nakanganga. Nakatayo na pala ang babae at nakalahad ang libro sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Joel at dahan-dahan ring kinuha ang libro habang nakatitig pa rin dito. "I'm sorry. Kasalanan ko yun. But I have to go. I'm sorry talaga." Bawat buka ng bibig nito ay nakasunod ang tingin niya. Sa pagkatulala, hindi na nga niya namalayang nakaalis na pala ang nagmamadaling binibini. Doon lang nabalik ang ulirat niya nang mag-ring ang bell. Napamura ulit si Joel. "Late na talaga ako." Mabilis na tumakbo si Joel papunta sa next class niya. Nang makarating ay napagalitan pa nga siya ng professor niya. Pero habang nasa klase, naalala niyang napakagandang babae. Familiar ngunit hindi niya alam kung saan niya nakita at imposibleng makakalimutan niya. Ang ganda nun kung nakita man niya. Buong klase, hindi man nawala sa isipan ni Joel ang babae.
Last class na yun at 3:00 na lamang ng hapon kaya naisipan niyang maglakad-lakad na lamang. Napadpad siya sa may garden. Napag-isipan niyang tumambay na lamang doon hanggang mag-alas 5 na ng hapon. Sumandal siya sa puno habang nakaupo. Habang palingalinga sa paligid ay may 3 babae na naglalakad sa hindi kalayuan. Hindi niya sana papansinin nang makita niya ang isang familiar na babae. Yung babae kanina. Tumatawa ito habang kausap ang 2 kasama. Nakatitig lang dito si Joel hanggang dumaan ang mga to sa harapan niya. Nagulat pa siya nang lumingon ang babae sa kanya at nginitian siya. Literal na napanganga si Joel dahil hindi niya inaasahan yun. Nakasunod ang tingin niya sa mga to hanggang sa hindi na niya nakikitang 3. Napahawa kagad siya ng dibdib niya at naghabol hininga. Doon niya napagtantong pinigilan niya ang kanyang hinga. Ano yun? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nababaliw na ba ako? Bulong pa niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng araw na yun ay excited na lalo si Joel na pumasok sa university. Baliwala na sa kanyang hirap na gawin dahil gustong-gusto niyang masilayan ang napakagandang babae sa buong akademya. Kahit sa malayo lang niya ito nakita, buo na ang araw niya. Araw-araw niya itong ginagawa kapag wala siyang klase. Kahit sa kantin, inaabangan niya ang pagdating ng babae at as usual kasama nito ang mga kaibigan. Hanggang sa graduation day na, sobrang excited niya. Lalo na ang kanyang mama. Ngayon na ang pagtatapos ng lahat ng paghihirap niya sa college. Naku, ang gwapo naman ng anak ko. Nakangiting saad ng mama niya nang makababa siya sa hagdan ng bahay. Ngumiti siya at niyakap ito. Thank you, ma. Ka-graduate ka na. Sa wakas maabot mo na ang pangarap mo. I'm so happy for you, anak. Nakangiting sambit pa nito. Ngumiti rin si Joel. Dahil yun lahat sa'yo, ma. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamit to. Ikaw ang dahilan kung bakit ko pinag-igihan at ikaw ang dahilan para magkaroon ako ng pag-asang maabot ko to. Nakita niya kung paano nanubig ang mata ng kanyang mama. Ano ba, wag mo kong paiyakin. Masisira ang makeup ko. Reklamo nito. Natatawa na lamang niya itong niyakap. I love you, ma. Hinappas niya ang braso nito. Tara na nga, baka mali tayo sa kadramahan natin eh. Mabilis na lumabas ang mama niya, kaya natatawa siyang sinundan nito. Ang cute ng mama niya. Nang makarating sila sa university, mabuti naman ay hindi pa nag-start. Kaya meron pa silang oras na mag-picture. Parang naging giraffe si Joel nang makitang dumaan ang crush niyang si Monica. Mas lalong gumanda ito dahil naka-makeup at nakaayos talaga ang buhok. Dahil parang nga siyang giraffe, sa kakatingin sa crush niya napansin yun ng kanyang mama, kaya napatingin din doon. Sumilay ang mapangasar ng ngiti nang makitang babae ang tinitignan niya. Yan ba yung hinahangaan mo, nak? Nanlaki ang mga mata ni Joel at napatingin dito. Ha? Ano pong ibig sabihin ninyo? Yang tinitignan mo kanina pa, hinahangaan mo. Tanong ulit nito. Hindi ah. Tanggi naman ni Joel. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya dahil walang nakakaalam na hinahangaan niya si Monica kahit pa ang mga kaibigan niya. Sus, alam ko na yung mga tinginan na ganyan, Joel. Hindi mo ko maloloko. Mapangasar na saad pa nito sa kanya. Hindi siya makasagot. So liligawan mo ba siya? Ma, baka may makarinig. Asar naman niyang saad na ikinatawa ng mama niya. Ayaw niyang malaman ng kahit na sino yon dahil ayaw niyang inaasar siya. Ang cute mo talagang maasaran ako. Napasimangot na nga lamang si Joel nang kurutin nito ang pisngin niya. Halika na't magsisimula ng seremonya. Nagsimula na ngang makapasok sila sa auditorium. Nung siya na ang tinawag ay parang nawala lahat ng pagod at stress sa katawan niya. Lalo na nung sinuot ng mama niya ang mga medalya sa kanya. Magna cum laude siya kaya sobrang saya rin ng mama niya at nagtatalon-talon pa nga ito dahil hindi nito expected. Surpresa. Sinadya talaga niyang hindi sabihin para isurprise ito. Nung matapos ang seremony ay hindi mawala-wala ang ngiti niya. Sayang lamang ay hindi na nga niya nakita ang hinahangaan niya kasi bigla na lamang itong nawala. Pagkatapos nilang umalis sa university, ay naghanda rin sa bahay nila
at ang daming dumalo as always. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon dahil isa yon sa pinakamasayang araw na nangyari sa kanya. Nagpahinga siya ng 1 buwan bago nag-apply sa mga malalaking company. 3 company ang in-applyan niya para sure. Sa 3 na yon ay nakapasa siya pare-pareho pero mas pinili niya yung unang nag-respond dahil yon ang sinasabi niya sa sarili. At ngayon, ang unang araw ng trabaho niya, pinabaunan siya ng mama niya ng masarap na pagkain kaya buong puso niya itong tinanggap. Ngayon ay nasa harapan nga niya ang isang napakalaking company. Hindi siya makapaniwalang magiging parte na siya ng kumpanyang yon. Pagkapasok niya ay inassist kagad siya kung saan ang table niya at tinuruan kung ano ang gagawin. Na-meet niya rin ang boss nilang lalaki na medyo may katandaan na pero may itsura pa rin. Sobrang bait nito at wini-welcome pa siya dahil doon ay feeling niya magtatagal siya sa company. Lahat kasi ng mga kasamahan niya ay welcoming din. Akala niya mahihirapan siyang makipag-communicate sa mga ito pero hindi pala. Unang araw pa lang ni Joel ay sobrang gaan na ng loob niya at masaya ang mama niya roon. Lumipas ang buwan at mga susunod pang mga buwan nang naging maayos at matiwasay naman ang pagtatrabaho ni Joel sa kumpanya. Okay rin ang sahod niya at nakakatulong din siya sa mama niya kahit tinatanggihan nito. Ngayon ay plano niyang bumili ng kotse kahit naregaluhan na siya ng mama niya noon, graduation niya. Hanggang sa maging 2 years na siya sa company. Everyone, pumunta raw lahat sa conference room, darating ang anak ng boss. Sigaw ng sekretarya. Mabilis namang nagsialisa ng lahat habang si Joel nagliligpit pa ng gamit dahil gumagawa siya ng plates para sa isang importanteng project ng company. Mauna na po ako, boss. Paalam ni Robert isa sa mga kaibigan niya sa kumpanya. Nang natapos siya ay wala ng tao sa department nila kaya siya na nga lamang ang tumungo sa elevator. Nang bumukas yun, napako siya sa kinatatayuan niya nang makita kung sino ang nasa loob. Yun, ang hinahangaan niya since college. Walang iba kundi si Monica. What are you waiting for? Are you just gonna stand there? Kunot noong tanong pa ni Monica na ikinagalaw kagad ni Joel at pumasok sa loob. Pinindot niya ang button kung saan siya papunta. Since mag-isa lang si Monica kanina, 2 na sila ngayon sa loob kaso medyo lumayo si Joel dahil sobrang kabang nararamdaman niya. Nasa likod siya ng babae. Kahit ganoon ang sitwasyon, nagawa niyang obserbahan ang likod ng babae. Ang kulot nitong buhok ay ngayon tuwid na at mas humaba pa. Kulay abo pa rin ito, tumangkad din pero mas matangkad pa rin siya. Muntik na nga siyang napatalo nang bigla itong lumingon sa kanya. Habang nakakunot ang noo, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Do I know you? Tanong pa nga nito na ikinalunok na lamang ni Joel. Ha? Hindi niya alam kung anong isasagot. Mas lalong kumunot ang noo nito. Ngunit biglang nanlaki ang mata nito at napao na nga lamang habang nakaturo ang hintuturo sa kanya. Ikaw yun! Sad pa nga nito. Ha? Ikaw yung nakabanggaan ko before sa hallway, right? Hindi alam ni Joel ang isasagot kaya dahan-dahan siyang tumango habang nakatingin sa mukha ng magandang babae. Tapos ikaw rin yung sinasabi ni Olivia na nakatitig sa akin everyday. Doon ay napaubo si Joel. Nabilaukan pa nga siya sa sariling laway. Oh my gosh, okay ka lang? Lumapit ang babae sa kanya sa kahinawakan siya sa balikat na mas lalong ikinaubo nga niya. Pagkatapos ng eksenang yon sa elevator, mabilis na kumaripas ng takbo si Joel. Nang bumukas yun, hingal na hingal siya. Nang makarating sa pintuan ng conference, huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili bago pumasok. Hindi niya inakalang malalaman ng babae ang palihim nga niyang ginagawa noon. Napagalitan pa nga siya ng boss dahil na late siya. Mabuti na lang raw, hindi pa nakarating ang anak nito. Saktong pagkaupo ni Joel, bumukas ang pintuan. Good thing, you're now here. Masayang saad ng boss nila. Hindi muna lumingon si Joel sa babae at uminom ng tubig. Everyone, this is my daughter Monica Fres. Malakas na pakilala
ni Gregor Fres ang CEO sa kanila. Sakto namang napatingin si Joel sa pwesto nila at napabuga ng tubig. Oh my God! Sigaw nang nabugahan niya. Siya naman ay ubo ng ubo. What happened? Takang tanong nga ni Gregor. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nahihirapang sagot naman ni Joel at saka napatingin kay Monica na nagpipigil ng tawa. Pagkatapos ulit ng eksenang yon ay nag-topic na tungkol sa projects. Nakikinig naman siya pero minsan napupunta ang atensyon niya sa babaeng gusto niya na nakaupo sa hindi kalayuan sa kanya habang seryosong nakatingin sa nag-present sa harapan. Panaka-naka siyang nakatingin dito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Anak ito ng boss niya. Model ang babae kaya hindi expected yun. Plus ngayon lang din niya na-realize na kaya pala magkaparehas ang mga to ng apelyido. Ang buong akala lang niya, magkamag-anak lang. Pagkatapos ng meeting na yon, mabilis siyang kumaripas ng takbo, papunta sa elevator, na yung tipong mga ka-workmate niya nagtataka sa kanyang galawan. Wala siyang pakiroon at gusto niya nang makalayo. Ayaw niya munang makitang babae dahil sobrang nahihiya na siya. Nang makauwi siya, kinagabihan, binagsak niya ang katawan sa kama. Sobrang pagod ng katawan niya. Sanay na ang katawan niya pero bakit iba ngayon? Halos hindi na nga siya makatulog nung gabing yon pero pilit niyang natulog kasi may work pa nga siya kinabukasan. At ang resulta, sabog siya nung magising. Nagtaka pa nga ang mama niya pero sinabihan lang niya na kailangan nga lang siyang matapos sa ginagawa niya kagabi. Ang buong akala ni Joel hindi na mababalik ang araw na yon ni Monica kasi busy. Pero nagkakamali siya. Saktong umiinom si Joel ng kape habang nakatayo ay saktong bumukas ang elevator. Hello Joel! Naibuga niya ang kape dahil sa boses na yon. Paglingon niya ay tama ang hinala niya. Si Monica nga ito. Pero bakit nandito ang babae? Ano ba naman yan? Palagi mo nalang naibuga lahat ng iniinom ko kapag nandito ako. Natatawa nga sar ni Monica sa kanya. Bakit ka nandito? Nauutal niyang tanong. Wala naman, sumilip lang ako baka nandito ka and you're here. Have a great day. Nakangiting sagot ni Monica at pumasok ulit sa elevator saka kinawayan siya. Napako naman siya sa kinatatayuan niya at hindi alam kung anong nangyayari. Tanging sabi niya, Sus, alam ko na yan, magjowa kayo no? Hindi siya sumagot. Nako, mukhang may mapupugutan ng ul. Tumahimik ka nga, sakit mo sa tenga. Asan niyang saad sa kainiwan ng kaibigan doon? Hindi niya alam kung bakit ganun na lamang ang trato ni Monica sa kanya. Hindi naman sila close sa magkaibigan noon. Buong akala ni Joel, yun ang pinaka-weird na ginawa ng babae sa kanya. Pero nagulat siya nang bigla itong sumulpot. Ang mas malala pa, may dala-dala itong kung ano-ano, gaya ng pagkain na niluto kuno, prutas at iba pa. Araw-araw pa talaga. Siyempre nagugulahan si Joel sa mga nangyayari lalo pat gusto niya ang babae. Pati ang mga katrabaho niya ay nagtataka at inaasar pa nga siya tungkol doon. Kinikilig naman siya na nahihiya. Ano ba talaga kayo ni Ma'am Monica, Joel? Mukhang nagkakamabutihan na talaga kayo ng sobra. Nakangising tanong pa ng kaibigan niyang si Robert. Hindi ko alam. Sagot niya habang sinubo ang pagkain dala ni Monica sa kanya. Nag-e-enjoy siya dahil sobrang sarap nun. Hindi mo alam, kulang na nga lamang sabihin yung magjowa kayo eh. Natatawang sad naman ng isang kawork pa nga niyang si Luke. O baka nililigawan siya kamo ni Ma'am Monica. Agad siyang nabilaukan dahil sa sinabi ni Robert. Mabilis niyang kinuha ang tubig na inabot ni Lily na nasa tabi niya. Anong nanliligaw? Imposible. Nauutal na sagot niya. Anong imposible, halata naman eh. Nakangising sagot naman ni Robert na ikinatahimik niya. Hoy, anong nililigawan? Baka friendly lang si Ma'am Monica. At saka may ibang gusto si Joel. Kumapit si Lily sa braso niya sa kanginitian siya ng matamis. Diba Joel? Hindi siya sumagot at nagpatuloy na lang sa pagkain. Di wow, sad naman ang kaibigan nito. Buong araw hindi makapag-isip ng matino si Joel. Nasa isipan niya ang mga sinasabi ng kaibigan. Kahit itanggi niya, ay iniisip niya rin parang nanliligaw
si Monica sa kanya dahil ano pa ba ang meaning sa mga galaw nito. Kaya sa araw na yun, halos mapunit na ang labi niya sa kakangiti. Sobrang saya niya na pati mama niya ay nawiwirdohan na sa kanya. Kinabukasan sobrang excited si Joel na pumasok sa opisina. Excited na siyang makita muli si Monica at kung anong dala nito para sa kanya. Siyempre, bumili siya ng bulaklak para ibigay dito. Kinantsawan pa nga siya ng katrabaho niya. Nginitian na nga lamang niya ang mga to. Naghintay siya ng ilang oras pero hindi dumating. Ngunit binaliwala niya ito dahil iniisip niya na bakat na traffic lang ito o baka may ginagawa lang. Naghintay pa rin siya hanggang maggabi. At nung oras na umuwi siya, hindi pa rin ito dumating. Nanlumo na lamang siya. Naku bro, baka naman busy lang. Alam mo namang sikat na model yun eh. Pagpapagaan ang loob ni Robert sa kanya. Tumango na nga lamang siya at huminga ng malalim dahil naintindihan niya. Kaya naman ang nangyari ay kay Lily na lamang niya binigay ang bulaklak dahil sayang. Sobrang saya naman ang dalaga at hinalikan siya sa pisngi. Nagpasalamat pa nga ito. Napakamot na nga lamang siya ng batok at ngumiti. Akala niya isisipot kinabukasan si Monica pero akala lang pala niya yun. Hindi ito nagpakita at sa susunod pang mga araw hanggang sa lumipas ang 2 buwan. Hindi pa rin makalimutan ni Joel ang babae kaya malungkot siyang tuwing pumapasok. Palagi siyang umaasa na sisipot na lamang ito one day. Ang tanging nagagawa na nga lamang niya ay subaybayan ito sa mga fashion shows and interviews. Tara na Joel, mapapagalitan na naman tayo ni boss niyan. Sigaw ni Robert na nasa harapan nga ng elevator naghihintay sa kanya. Sandali lang. Mabilis siyang umalis sa kanyang table pagkatapos ayusin ang sarili at tumakbo papunta sa kaibigan. At sakto namang bumukas ang elevator kaya agad silang pumasok. Mabuti naman, walang tao. Ano na naman kaya ang nangyayari? Bakit tayo pinatawag ni boss? Tanong ni Robert pero nagkibit balikat na lamang si Joel dahil hindi rin niya alam kung bakit. Papunta sila ngayon sa conference room kasi pinapatawag na naman sila lahat ng boss niya. Ganito sila kapag may nangyaring masama o iba. Nang makarating sila, sa loob ng conference room agad na silang umupo dahil paparating na raw ang boss. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay bumukas na nga ang pintuan at sunod-sunod na yapak ang narinig nila kaya sabay silang napalingon dito. Una ay nakita nila ang boss na may seryosong muka. Sumunod ang sekretarya ngunit nagulat si Joel sa mga sumunod na pumasok, si Monica. Tila nagkaroon ng biglang kasiyahan ng puso sa katawan ni Joel. Kung noong nakaraan ay kulay abo ang buhok nito, ngayon kulay itim na mas lalong ikinatingkad ng ganda ng babae. May sumunod pang pumasok na lalaki pero hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil ang mata niya ay nasa babaeng mahal niya. Nagtaka pa nga siya dahil humawak si Monica sa braso ng isang lalaki pero binaliwala niya. Akala niya wala lang yun pero tila may sumabog sa utak niya nang malamang manliligaw pala ito ng babae. Kaya ang nangyari, hindi siya nakapag-focus sa mga pinag-usapan sa loob. Nang matapos ang lahat ay parang lantang gulay na naglalakad si Joel palabas ng conference room. Are you okay bro? Tanong pa ni Robert ngunit hindi niya ito sinagot. May lagnat ka ba? Tanong ni Lily sa kasinipat ang noon niya. Medyo mainit ka. Bumagsak yata ang kalusugan niya sa nalaman. Okay lang yan bro. I feel you, naranasan ko rin yan. Natatawang sada man ni Robert na ikinasama ng tingin niya rito. Anong naranasan? Umuwi ka na nga lang muna Joel. Baka mabinat. Joel! Naputo lang sinasabi ni Lily nang biglang may tumawag sa lalaki. Lahat sila napahinto dahil sa sigaw na yun. Unang lumingon si Lily pero ang dalawa ay nagkatinginan muna bago lumingon sa likuran. Alam naman kasi nila kung sino yun. At tama nga sila, si Monica, ang tumawag sa kanya na nakangiting naglalakad papalapit sa kanila habang nakahawak sa braso ng lalaking nagngangalang Carlo na manliligaw daw nito. Natatawang tinapik ni Robert ang balikat niya. Good luck bro, tara na Lily. Hinila nito si Lily. What? No,
Iwan natin si Joel, may lagnat siya. Sigaw nito bago makapasok sa elevator at sakto namang huminto ang dalawa sa harapan niya. Napalunok na lamang si Joel. Mga kaibigan mo? Nakangiting tanong ni Monica habang nakatingin sa may elevator. Oo. Sagot na lamang ni Joel. Anyways, pakilala ko lang si Carlo, manliligaw ko. Carlo, this is Joel, my friend. Tumingin ito sa manliligaw. Ngumiti si Carlo at nilahad ang kamay. I'm Carlo bro, nice to meet you. Napatingin si Joel doon at hindi tinanggap ang kamay ng lalaki. Ayaw niyang kamayan ito dahil parang sinasabi lang niya na tanggap niya ito bilang manliligaw ni Monica. Ang totoo, syempre ayaw niya at nasasaktan siya. Joel, aren't you gonna accept his hand? Kunutoong tanong pa ni Monica na tila nagtataka sa galaw niya. Si Carlo rin ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Napalunok na nga lamang siya ulit at tinignan si Monica. I think I need to go. May tatapusin pa kasi ako. Paalam nga niya bago ng lakad palayo. Joel, wait! Hindi na niya pinakinggan pa ang tawag ni Monica at dere-derecho lang siya sa paglalakad papunta sa elevator. Napabuga na lamang siya ng hangin nang hindi siya hinabol ng babae. Dumiretso siya sa table niya at kinuha ang mga gamit. Napagdesisyonan niyang umuwi na lang dahil sobrang sama ng pakiramdam niya. Hindi naman siya pinigilan ng mga kasama niya. Kinabukasan ay nasa loob lang siya ng kwarto niya. Sobrang lamig ng pakiramdam niya kahit nakabalot na siya sa makapal na kumot. Ang mama niya ay wala ngayon dahil nasa school, pumasok. Ayaw pa sana nito pero pinilit niya. Nandyan naman si Manang Rima na mag-aalaga sa kanya. Biglang bumukas ang pintuan kaya nanghihina niya itong nilingon. Bumungad sa kanya ang nakadungaw na si Manang Rima. Iho, may bisita ka. Papasukin ko na. Tumango na lamang siya kahit nagtataka siya kung sinong bisita. Bumisita na nga sa kanya ang mga kaibigan niya kanina. Bahagyang lumaki ang mata niya nang makitang si Monica ito na may 2 basket ng prutas. Ngunit hindi siya nagsalita. Akin na muna ang prutas, iha, ako nang bahala. Saad nga ni Manang Rima, pinigay naman ni Monica. Nang makalis si Manang, ay dahan-dahang lumapit si Monica sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong niya. Nabalitaan ko kasing nilagnat ka kaya pumunta ako. Sagot nito at umiwas siya ng tingin. Salamat pero okay lang ako. Naramdaman ni Joel ang pag-uga ng kama, meaning umupo si Monica sa gilid ng kama. Pero hindi pa rin niya ito nililingon. Napaiwas siya nang hawakan siya nito sa noo. Masama ang loob niya rito kahit wala siyang karapatan. Why do I feel like you're avoiding me? Mahinang tanong ng babae pero hindi sumagot si Joel. Nanatili siya na nakaiwas ng tingin. Hey, answer me. Umuwi ka na't magpapahinga na ako. Taboy niya rito. But why? Kararating ko lang and I want to take care of you. Sambit ulit nito. Hindi na kailangan, nandito si Manang Rima, siya nang bahala. Malamig na sambit niya. Ano bang problema mo? I thought we're friends. Bakit ganito ang trato mo sa akin? Nagsimulang tumaas ang boses ni Monica. Mahinang natawa si Joel. Friends? Talaga? Hindi pa rin siya tumitingin sa dalaga. What, we're friends? Get out and let me rest, Monica. Taboy nga muli nito. Natahimik saglit. Ang marinig, nalangay ang marahas na hininga ni Monica. Fine. Lalabas na ako. Padabog na tumayo si Monica at akmang tatalikod para maglakad papunta sa pintuan nang may humila sa kamay niya, dahilan para mapabaling ang buong katawan niya roon. Natumba siya sa kamay, sa ibabaw mismo ni Joel. Nanlaki ang mata niya roon at napatingin sa lalaki na ngayon ay mapungay ang matang nakatingin sa kanya. What the? Joel! Mahinang sigaw niya dahil sa hindi malamang dahilan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Akmang tatayo siya nang biglang hinila ni Joel ang batok niya. Nanlaki ang mata niya nang maglapat ang kanilang mga labi. Tila tumigil ang mundo at silang 2 lang ni Joel ang natira. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Monica gaya noong unang nakita niya ang lalaki noong nagkabanggaan sila sa hallway.
Namalayan na lang ni Monica na pumikit na siya at tumugon sa mga halik nito. Nang humiwalay sila ay habol pareho ang kanilang hiningat, nagkatitigan sa mata. Ngayon sabihin mo sa akin, if friends do that, saad nga nito. Napahawak si Monica sa labi niya habang nakatingin sa kawalan. Days had passed pero hindi pa rin niya makalimutan ang pangyayaring iyon na tila ba'y kahapon lang nangyari. Ramdam pa rin niya ang malambot na labi ng lalaki. Mahinang napamura na nga lamang si Monica sa sarili at sinampal ang sarili. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niyang nangyari. Hindi na nga siya nakapag-focus sa trabaho niya. Napalingon siya sa pintuan nang may kumatok. Monica, gising ka pa? Magsisimula na ang bonfire. Saad ni Carlo mula sa labas. Wait, papunta na ako! Sigaw niya at nagmamadaling kumuha ng jacket at sinuot. Nasa beach sila kasi outing ng mga empleyado ng daddy niya and of course, sumama silang dalawa ni Carlo. Ang dahilan? Hindi niya alam. Hindi naman siya sumasama before. Gabi na at magsisimula na silang mag-bonfire. This will be her first time with them. Nang makalabas siya sa cottage niya, ay sabay silang dalawa ni Carlo na pumunta roon. Nandun na ang lahat at nakabilog sa may apoy. Magkatabi silang nakaupo ni Carlo. Ang malas lang ay kaharap nila si Joel na may katabing babae. Malamig na tumingin sa kanya ang lalaki na ikinalunok niya. Kinakabahan na naman siya. Noong magsimula na silang magkantahan ay hindi maalis ang tingin ni Monica kay Joel, lalo't pat may katabi itong babae na sinusubuan ng popcorn ang lalaki. At ang dakilang Joel naman ay tinatanggap iyon. Tila tumaas ang dugo ni Monica sa nakikita lalo pat hindi na siya tinatapunan ng tingin ni Joel. Pagkatapos niya akong halikan, how dare him? Sigaw niya sa kaniyang isipan bago pilit na pinakalma ang sarili. Pagkatapos ng kantahan ay naglaro sila ng truth or dare. Sa una ay masaya, tumatawa pa nga siya sa kabaliwan ng mga kasama niya. Not until natutok sa kaniya ang buti, bigla naman siyang kinabahan. Ma'am Monica, truth or dare? Nakaising tanong ng isa sa mga kaibigan ni Joel, si Robert. Truth, sagot niya. Mas lalong lumaki ang ngisi ng lalaki na mas lalo niyang ikinakaba. Sino ang gusto mo rito? Tanong ni Robert. Tama ang hinala niya. Kino-corner siya nito. Come on Robert, ang boring naman. Alam naman nating si Sir Carlo yan eh. Reklamo ng isa nilang kasama. Truth, naliligaw nga eh. Sada man ang isa pa. Napalunok siya at napalingon kay Joel na malamig pa rin na nakatingin sa kaniya. Narinig niyang bahagyang tumawa ang katabi niyang si Carlo. She felt pressured right now. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kaya matagal siyang sumagot. Ang lahat naman ay naghihintay sa sagot niya kahit ang iba ay alam na. Ano na, Ma'am Monica, sagutin niyo na. Lahat kami naghihintay. Sabi pa ni Robert. Feeling tuloy ni Monica na isa itong villain sa buhay niya. Gusto man niyang aminin ng totoo pero ayaw niya. May pumipigil sa kanya. Carlo, nahihirapang sambit. Habang nakatitig kay Joel, nakita niya kung paano nandilim ang mukha nito. Sinasabi ko na nga ba? Sigaw pa ng iba. Si Carlo naman ay napatawa na nga lamang habang nakatingin sa kanya. Inakbayan pa siya nito. So kailan mo siya balak sagutin? Tanong ulit ni Robert na mas lalong ikinakaba niya. Gusto na nga niya itong murahin. Isang tanong lang sa bawat ikot. Next? Seryosong sabi ni Joel na ikinalingon niya rito. Napahinga siya ng maluwag pero nandoon pa rin ang kabang nararamdaman niya dahil sa reaksyon ni Joel. Narinig niyang tumawa si Robert bago inikot ang bote. Natutok ito sa babaeng katabi ni Joel. Lily, truth or dare? Tanong ng isa sa mga kasama nila. Gamitin ng matamis si Lily at tumingin kay Joel. Dare! Tumaas ang kilay ni Monica at parang alam na nga ang plano nito. Napayukom na nga lamang siya. I dare to kiss the person you like.
Sambit nito na nagtanong kanina. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Lily. That's easy, saad pa nga nito. Hindi nga siya nagkamalit humarap ito kay Joel. Tumaas lalo ang dugo niya nang hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng lalaki na ngayon ay gulat. Gusto niyang baliin ang kamay ng babae at kunin si Joel. Ayaw niyang may humahawak na ibang babae kay Joel. Bago pa man tuluyang mahalikan nito, ang lalaki ay padabog siyang tumayo na ikinatingin ng lahat sa kaniya. Hindi na niya nilingon pa ang dalawa at nag-walk out na siya. Hindi niya pinakinggan ang tawag ng lahat. Hindi niya nagustuhan ang nakikita. Sobrang bigat sa pakiramdam niya. Ayaw rin niyang mag-cause ng gulo. Dumiretso siya sa kaniyang cottage dahil baka pagod lang siya. Tama, pagod lang siya. Bago pa man niya masara ang pintuan, ay may humarang dito. Kunot noong tiningnan niya kung sino yon. Sino? Nanlaki ang mata niya nang makita ang seryosong mukha ni Joel. Joel? Anong? Hindi na natapos pang sasabihin niya nang pumasok ito. Teka, napatras siya nang sinara na nito ang pintuan at nilakpa. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka roon dahil baka hinahanap ka na ni... Pinutol nito ang sinasabi niya. Carlo ha? Gusto mo si Carlo? At ano? Balak mo siyang sagutin? Nagulat siya sa tanong ni Joel. Ano naman sa'yo kung gusto ko si Carlo ha? Sasagutin ko na siya. Sigaw pa ni Monica at hindi na niya napigilan pa ang galit niya. Mas lalong nagliyab ang mata ni Joel. Really? Hindi kayo bagay. Wala kang pakialam. Hindi ko nga kayo pinapakailaman ni Lily. Sigaw rin niya. Sasagutin mo siya. Naniligaw rin naman ako ah. Doon natigilan nga si Monica at napakurap-kurap. Ano? Galit na humakbang papalapit si Joel na ikinaatras niya hanggang sa napasandal siya sa pader. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya, lalo na nung kinorner na siya nito. Didn't I told you that I will court you after the kiss? Nakalimutan mo na ba? Malambing na saad pa nga nito na ikinalunok ng babae. Nakalimutan niya yon. Tapos sinabi mo sa harap ko, nasasagutin mo siya. At siya ang gusto mo. Nakalimutan mo yata ako ang humalik sa'yo. Pinaglaruan nito ang buhok niya. Bahagya niya itong itinulak pero hindi man lamang na tinagang lalaki. Wala kang pakialam. Hindi ko pinapakailaman ang halikan niyo ni Lily kaya get out of my sight. Hindi pa nga rin nawala ang sama ng loob niya. I think someone got jealous. Ngumisi ang lalaki. Huwag kang mag-alala, pati ako nagsiselos. Gusto kong gilitan ng ulo ni Carlo. Huwag mong gagawin yan. At sino nagsiselos? Kahit magtsuktsakan pa kayo sa harapan ko, wala akong pakialam. Naputo lang kaniyang mga sinasabi nang sunggaban siya ng halik ni Joel na ikinalaki ng mata niya. Ngunit nadala siya agad at pinulupot ang mga braso sa batok nito at tumugon. Naramdaman niyang hinawakan nito ang bewang niya. Maya-maya pa ay humiwalay nga sila pero magkadikit ang kanilang ilong. Habol ang kanilang hininga. Hindi natuloy ang paghalik ni Lily sa akin dahil tinulak ko siya. I don't want any kisses from others. Labi mo lang ang gusto ko. So wag kang magselos, sa'yo lang ako. Malambing nitong ani na ikinalinit nga ng pisngi niya. Hindi nga ako nagsiselos sabi at wala akong pakialam. Hindi niya tinapos ang sinasabi. Dahil ramdam na niyang tumulo ang luha niya at napahikbi siya. Fine. Nagsiselos siya. Mahal na niya ang lalaki at ayaw niyang may humahawak at humahalik ditong iba. Hindi na niya napigilan ang nararamdaman kanina pa. Pinunasan nito ang luha niya. Nakakainis ka. How dare you make me feel like this? Wala akong pakialam kahit magtsok. Hindi na naman natapos ang sasabihin niya nang hinalikan siya ng lalaki ng mabilis. Why don't we do it instead? Nakangising saad ni Joel. Ano? Hinalikan siya ulit ng lalaki, ngayon ay mas malalim na. Agad siyang napatugon. His kisses were passionate. Nalulunod siya sa bawat hagod nito sa katawan niya. Napaangat ang ulo niya nang magsimula itong halikan ang leeg niya pababa. At nangyari nga sa kanila ang hindi niya inaasahan, ngunit ginusto niya. It was the best thing that happened to her. Hindi niya iyon pinagsisihan.
Simula sa gabing iyon ay naging sila na. Sobrang saya niya kasi araw-araw na silang nagkikita ni Joel. They were going out secretly. Gusto man niyang ipagsabi sa iba pero hindi muna niya ginawa. Alam niyang maapektuhan ang trabaho niya at si Joel. Pero alam niyang lalabas din ang totoo. Araw-araw ay hindi nag-fail na pasayahin siya ng lalaki. Ang ganda, lalo ng buhay niya. Feeling niya ay nasa kanya na ang lahat. Nakangiting naglalakad si Monica sa company ng daddy niya. Lahat ng nadaanan niya ay nginingitian niya. Excited siya dahil magkikita na naman sila ni Joel kahit nagkita na sila araw-araw. Iba kasi ngayon dahil ipakilala na niya ito sa kaniyang daddy. Nagtatanong na kasi ito kung sino ang boyfriend niya. Aksidente kasing napicturan sila Joel ng mga fans niya. Buti na lang ay nakatalikod ang lalaki roon. Well, hindi naman siya natatakot. Alam niyang kaya niyang i-handle. Nang makapasok siya sa loob ng elevator, ay agad niyang pinindot ang floor na kung saan nagtatrabaho si Joel. Ngunit bago pa magsara ito, ay may kamay na pumigil. Akala niya kung sino, pero nagulat siya nang makita si Carlo. Kinakabahan man siya, ay pilit niyang pinakalma ang sarili nang tuluyan itong makapasok. Umatras lamang siya at nanatiling tahimik. Silang dalawa lamang sa loob ng elevator habang umaandar ito patungo sa floor na pupuntahan nila. Napahinga naman ng maluwag si Monica dahil hindi ito kumibo o ano. Ngunit nagtataka siya kung bakit nandoon ang lalaki. Pero baka may kailangan lang sa daddy. How have you been? Ang buong akala niya ay hindi na magsasalita si Carlo pero nagkakamali siya. Ha? Hindi niya alam kung anong isasagot. Kamusta? Pag-uulit nga nito. Natahimik siya saglit bago sumagot. Okay naman. Suminghalang lalaki na ikinalingon niya rito. You're okay with that jerk? Nagulat siya sa sinad nito. Hindi pa rin siya nililingon. Carlo, doon na tumingin sa kanyang lalaki. Nakangisi ito pero nililisik ang matang nakatingin sa kanya. Sino nga yun, Joel? Ang lalaking akala mo'y inosente pero mga agaw pala. Sarkastikong sambit nito na ikinalunok niya. Nakaramdam siya ng biglang takot lalo pat silang dalawa lang doon. Carlo, you're okay with him, right? Hindi na siya nakasagot nang humakbang ito papalapit sa kanya. Napaatras siya. You're okay from what's happening right now while you were leaving me broken. Dahil kanino? Dahil kay Joel. Napaigtad siya sa sigaw nito. Pagkatapos ng nangyari, outing nila ay nireject niya kagad si Carlo. All she thought that it was okay with him. Kasi nakangiti lang ito at sinabing naiintindihan niya. Carlo, stop. Pigil niya rito nang tuluyan siyang mapasandal sa elevator. Akala ko ba gusto mo ko? You said it when we were on the beach pero bakit biglang nag-reject ka? Ang buong akala ko ay gusto mo lang mag-focus sa karir mo pero pinagpalit mo pala ako sa chip na yon. Sigaw naman ito nang makorner siya. Pilit niya itong tinulak sa dibdib. Carlos, stop! Lumayo ka sa akin. Ano bang meron sa kanya na wala ko? I have everything while he has nothing. Wala siyang kwentang nilalang. Napahinto si Carlos sa pagsasalita nang sampalin niya ito dahilan para tumabingi ang ulo ng lalaki. I said stop. Wala kang karapatang tawagin ng lalaking mahal ko ng ganyan. Sigaw niya ngunit agad siyang nakaramdam ng kaba. Nang tumawa ito sa katumingin sa kanya, nagulat siya nang hapitin siya nito sa bewang. Agad naman siyang nagpumiglas. You are mine. Akin ka lang. Sigaw nito at mabilis na sinunggaban ang mga labi niya na ikinalaki ng mata niya. Nagpumiglas siya at pilit na kumawala ngunit hinawakan nito ang magkabilang kamay niya gamit ang kamay. Saka mas lalong diniin ang pagkakahalik sa kaniya. Sakto namang bumukas ang elevator. Narinig niya ang singhap ng marami. Gamit ang buong lakas ay malakas niyang itinulak si Carlo at napalingon sa labas. Ganun na lamang ang panlaki ng mata niya nang makita si Joel na malamig
at madilim ang mukhang nakatingin sa kanila. Joel! Tumalikod ang lalaki sa kamabilis na naglakad palayo. Joel, wait! Mabilis niya itong hinabol, ngunit nasara na ang elevator na sinakyan nito. Mabilis siyang pumasok elevator na pinanggalingan niya sa kakinwelyuhan si Carlo. You will never get away with this. Bantaan niya sa katinulak ito palabas. Agad niyang pinindot ang first floor. Nang bumukas yun, hindi niya nakita si Joel kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa parking lot. There she saw him walking towards his car. Saglit lang. Sigaw niya dahilan para mapahinto ito pero nanatiling nakatilikod sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papalapit. Kaya palang tagal mo. Nangilabot siya sa lamig ng boses ng lalaki. Nakita ko kayo. Nahuli ko kayo mismo gamit ang aking dalawang mata. Joel, hindi. Akala ko matino ka't hindi mo ko lolokohin. Malamig na litanya pa ni Joel. Do you think I will believe you? Sa nakita ko? Anong tingin mo sa akin? Mabilis mo to? Umiling si Monica kahit hindi siya nakikita nito. Don't fool me. Nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi ako nag-cheat. Hindi mo nakitang nangyari. Please believe me, Haras. I don't want to listen any of your lies anymore. Malamig na sad nito. Doon tumulo ang luha ni Monica. Let go. Pero umiling na nga lamang siya rito at pilit na nagmakaawa at kulang na lang ay maiyak siya. Doon siya natigalgal sa sinabi nito at lumuwag ang pagkakahawak sa lalaki na dahilan upang mabitawan niya ang lalaki't makapasok ito sa kotse. Humagulgol na lamang siya at naluhod habang nakatingin sa kotseng papalayo. Sobrang bigat ng nararamdaman niya at sobrang nasasaktan siya. Hindi niya akalain na mangyayari iyon sa kanya sa araw pa ng ikalimang buwan nila. Hindi sumuko si Monica sa paghingi ng tawad sa lalaki kahit wala naman siyang kasalanan. Ang buong akala ni Monica ay makikita niya si Joel kinabukasan sa kumpanya ngunit hindi iyon nangyari. Pinuntahan pa niya ito sa bahay ngunit sabi ng mama nito na hindi raw umuwi si Joel. Pero hindi pa rin siya sumuko at hinihintay ang lalaki. Ngunit lumipas na lamang ang mga araw ay hindi na niya nakita pa ang lalaki. Hindi na ito pumapasok at maski sa bahay nito'y wala na rin. Humagulgol si Monica habang hawak-hawak ang dibdib. 2 weeks had passed pero sobrang sakit pa rin. Lalo na't miss na niya ang lalaki at hindi na ito nagpakita pa. Nasa loob siya ng kwarto at hindi na lumalabas ng 3 araw. Nawawalan na siya ng ganang gawin ang gusto niya. Dahil sa moment niya ay hindi niya na malayang nakapasok na pala ang daddy niya sa loob. Anak, mahinang tawag sa kanya ng kanyang ama. Ayoko pong makausap ng kahit na sino ngayon. Taboy naman ang babae. Come on, talk to me. Ilang araw ka ng ganyan. Nag-aalalang ani ng ama. Get out, Dad. Napabuntong hininga na lamang ito. I know that it hurts. Please let Daddy give you a hug. Malambing na sad pa nga nito. Doon hindi na niya napagilan pang napayakap sa ama at humagulgol sa braso nito. Inalo lang siya ng ama at pinapatahan. And that night, she told him what happened. Lumipas ang mga buwan ay hindi na nakita pa si Joel at sobrang sakit iyon para kay Monica. Pero imbis na malugmok, ay pilit niya pa ring itinayo ang sarili at pinagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit nandoon pa rin ang pag-asang babalik pa ang kanyang minamahal. Sa loob ng mga buwan na iyon ay madaming nangyari. Nalaman na lamang niyang nakulong si Carlo sa hindi malamang dahilan. Hindi na niya inalam iyon dahil wala siyang pakialam dito. She thinks that he deserved it. Hanggang sa 1 taon na ang lumipas, pero nandoon pa rin ang sakit at pag-asa na makikita niya si Joel. Kaso hindi niya alam kung kailan. Umusbong ang career niya at naging isang top model siya, hindi lang sa bansa, kung hindi globally. Hello? Sagot niya ng magaring ang cellphone niya. Si Robert to. Sagot sa kabilang linya. Kumunot ang kanyang noo. I know, so anong gusto mo? Natawang nasa kabilang linya. Taray naman ito. Pero eto, pumunta ka sa office.
Sa may conference, pinapatawag ka ng daddy mo. Mas lalong kumunot ang noo niya. Okay, but why are you the one calling me by the way? Di ba may sekretary ka? Takang tanong niya. Okay, bye. Huling sada nga lamang ito. Hello, bakit ngayon pa? Mabilis siyang umalis sa butik. Shopping day niya ngayong araw, pero may sagabal na naman. Kailan pa kaya siya magkakaroon ng matinong free day? Nang makarating siya sa parking lot, ay padabog niyang sinara ang pintuan ng kotse niya, saka nakasimangot na naglalakad papasok sa company. Dahil bad trip siya, ay hindi na niya nabati pa ang mga magiliw na bumati sa kanya at dumiretso sa elevator. Nang makarating sa conference room, ay agad siyang pumasok. Hindi natuloy ang pagsasalita niya nang wala siyang makitang mga tao. Hindi niya rin nakita ang daddy niya. Kumunot ang noo niya nang may makitang isang lalaking nakatalikod sa kanya. Nakaharap ito sa may whiteboard. Nakatuksedo ito na kulay asul at nakawax ang buhok. Ngunit bumilis ang puso niya nang pamilyarang tindig nito. Could it be? Tila nag-slow motion ang lahat nang humarap ito sa kanya. Napasinghap, napanganga at nanlaki ang mata niya nang makilala kung sino ang nasa harapan niya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya nang makita ang reaksyon niya. Naglakad ang lalaki papalapit sa kanya habang siya ay tulala pa rin dito. How have you been, my love? Nakangiting bati nga nito. Tila lumiliwanag ito sa kanyang paningin. Joel? Mahinang sambit niya. Mas lalong lumawak ang ngiti nito. Yes, my love? Hindi na niya napigilang yakapin ito nang napakahigpit at natawang lalaki sa kaniyakap siya ng mahigpit at doon siya humagulgol. Akala ko, basag ang boses ng sambit niya. Shh, andito na ako. Alungan dito sa kanya. Saka hinahaplos ang buhok niya. Lumayo siya ng konti. I'm sorry. Si Carlo. I know. You don't have to explain, kinalimutan ko na yon. Nakangiting sambit nito sa kapinunasan ng magkabilang pisngi niya nang may luha. Mas lalong umiyak si Monica. Akala ko tuluyan mo na akong hiniwan. Why did you leave me? I'm sorry, mahal ko. I needed to do that. Sagot ni Joel. Pero bakit? Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya iniwan nito ng 1 taon. Napabuntong hiningang lalaki. Saka hinaplos ang buhok niya. I've talked to your father before I saw you and Carl on the elevator. Umamin ako sa kanya bago mo pa ako makilala. And you know what? It didn't turn out well. Sinapak niya ako at binantaan. He told me that I am not worth it for you. Wala pa raw akong narating. At hindi ka tayo magka-level. But don't be mad at him. Naintindihan ko siya. Tama siya. Hindi tayo magka-level. Nakaramdam ng galit si Monica sa kwento nito. Pero hindi ako nagpatalo. I promise him that I will be on your level someday. And after that, nakita ko kayo ni Carlo. Of course, I was hurt pero don't get me wrong. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong totoo ang mga sinasabi mo pero tinaboy kita dahil gusto kong maging enough sa'yo. That's why I left. And you know what? I found my true family but sadly they were dead years ago because of an accident. I'm sorry. Tanging bulong ni Monica. You don't have to be sorry. Ganun talaga, hindi natin malalaman kung kailan tayo mawawala sa mundo. But they left me something. They left me their properties and company na inaalagaan ng pinagkakatiwalaang sekretarya. And that I began to work hard, not just for myself, but for you. I wanna be enough for you and here I am. Dagdag ni Joel. Inabot ni Monica ang pisngi ni Joel. But you are enough for me. Ngumiti ang lalaki. I am now. And since I am already enough, I think. Kumunot ang noo ni Monica nang umatras ang lalaki at binitawan siya. Nanlaki ang mata ni Monica at napaatras ng lumuhod ang lalaki sa harapan niya habang nakangiti. May kinuha ito sa bulsa at pinakita sa kaniya. Napatakip na lamang siya sa bibig at mas lalong tumulo ang kuha. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon. It was a diamond ring. I wanna be part of your life forever. I wanna have family with you. Please accept my apology for hurting you and I will do my best to make you happy every day. Monica.
Will you marry me? Nakangiting tanong ng lalaki. Hindi siya nakasagot agad. Naikinakaba ng lalaki. Monica? Nagulat ang lalaki nang nagmura siya. Yes, Joel. Matagal ko nang hinintay. Sigaw niya. Nagulat si Joel pero napatawa rin at mabilis na sinuot ang singsing sa kanya. Tumayo ito at niyakap siya. Bahagyang tumalon si Monica sa saya. Hinawakan ni Joel ang magkabilang pisngi niya. I love you. I love you too. At doon, naglapat ang kanilang mga labi pero sandaling naputol yon nang may sumigaw. Finally, wala nang mangungulit sa akin kung anong nangyayari sa buhay ng ibang tao. I am free. Napalingon sila sa lalaking nagtalon-talon. It was Robert na winagayway ang balon. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na napatawa. Nakangiting, naglalakad si Monica sa daan habang may hawak-hawak ng basket of flower. Ibibigay niya iyon sa mama ni Joel dahil papunta siya roon. Okay lang naman kasi wala roon ang lalaki. Sa susunod na araw na ang kasal nila, kaya bawal silang magkita ng lalaki dahil iyon nga raw ang pamahiin. Sobrang excited na si Monica dahil sa wakas, magiging asawa na niya ang lalaking mahal niya. Ang lalaking palagi niyang nakikitang nakatingin sa kaniya noong college pa sila. Habang naglalakad, ay nakaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Babaliwalain na sana niya iyon nang marinig niya ang papalapit na yapak sa likuran niya. Akmang haharap ng may biglang tumakip sa bibig at ilong niya. Nanlaki ang mata ni Monica at pilit na nagpumiglas, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng antok. Pilit niyang nilalabanan noon, ngunit hindi siya nagwagi. Dahan-dahan siyang nilamon ng kadiliman. Ang huling naalala lang niya ay may bumuhat sa kanya. Nagising si Monica nang marinig ang pagsara ng isang pintuan. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ganon na lamang ang pagkakunot noon niya nang hindi pamilyar ang kwartong kinaroroonan niya. Sobrang dilim pa. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit agad siyang napatingin sa katawan nang hindi maigalaw yon. Mas lalong kumunot ang noo ni Monica nang makitang nakagapos siya sa isang upuan. Ano to? Tanong niya sa sarili at nanlalaking mata nang maalala ko anong nangyari. Huwag mo nang subukin kumawala, nagsasayang ka lang ng oras. Napahinto si Monica nang marinig ang familiar na boses. Kumunot ang noo niya at inilibot ang tingin sa paligid. May nakita siyang isang bulto ng tao. Katabi yon sa may pintuan. Sino ka? Tanong nga niya. Hindi mo ko naalala? I'm hurt. Sagot naman ito. Sino ka ba? Bakit mo ko dinala rito? Sigaw ni Monica dahil nagsimula na siyang kabahan. Agad siyang napapikit ng kumalat ang liwanag sa paligid. Dahan-dahan niyang minulat ang mata at ganoon na lamang napako sa kinauupuan nang makita ang mukha ng lalaki. Nakangisi ito sa kaniya. Carlo. Hello there, miss me? Batiin nito sa kanya na tila nasisihan pa. Paanong? Pinutol nito ang sasabihin niya. Paano ako nakawala sa kulungan? Well, easy lang. Mga walang mata ang mga pulis at hindi nila ako nakitang nakatakas. Ngayon nakawala na ako. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya na mas lalong kinakaban niya. Huwag mo kong lapitan. Sigaw niya pero hindi ito nakinig. Nang tuluyang makalapit ay hinaplos nito ang pisngi niya. Kukunin na kita at papatayin ko yung syota mong malitang utak. He's the reason why I was rot in jail. Tumalim ang tingin ni Monica. You deserve it. Agad siyang napasinghap nang malakas siya nitong sinampal. Natabingi ang ulo niya. Hindi makapaniwala niya itong binalingan. Her tears were starting to flow down to her cheeks. Deserve? Napadaing si Monica nang mahigpit nitong hinawakan ng panga niya. I didn't deserve it. Mas deserve kong mapasakin ka kesa sa tangin ng Joel na yon, and he deserved to die in my hands. Galit na wika pa nga nito. Don't you dare hurt him. Sigaw niya. Natawa ang lalaki at pabagsak na binitawan ng panga niya. Too bad.
He'll going to save you at kapag napunta siya rito, he will be dead. Hindi yan mangyayari. Galit na sigaw naman ni Monica. Walang iya ka? Hinawakan muli nito ang panga niya nang mahigpit kaya mas lalo siyang nagpumiglas. I know. Nakangising wika ni Carlo. Dahil walang hiya ko, I will enjoy you since you will going to be mine. Bumalot ang takot sa sistema ni Monica nang sabihin iyon ng lalaki. Lalo pat may kakaiba ang ngisi ito habang nakatingin sa mga labi niya. Huwag mong gagawin. Lumayo ka sa akin. Ngunit hindi nakinig ang lalaki at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kaniya. Ngunit bago pa man maglapat ang mga labi nila ay malakas at mabagsak na bumukas ang pintuan. Get away from her. Bumalot ang malakas na sigaw na yun sa buong kwarto na dahilan para mas lalong mapahikbi si Monica. Napangisi si Carlo. You're faster than I thought. Tumayo ang lalaki at humarap sa lalaking mahal niya. Hindi nakita ni Monica si Joel kasi nakaharang sa paningin niya si Carlo. Hindi niya narinig pa ang mga sinasabi nga mga ito nang bigla siyang nakaramdam ng hilo. Naging blurry ang lahat. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, ay narinig niya ang sunod-sunod na putukan ng baril. Nagising si Monica dahil sa tunog ng aparato. Agad niya naalala ang mga nangyari, kaya agad siyang nagpanik. Mabilis siyang umupo sa upuan at hinahanap si Joel. Joel! Joel! Sigaw niya nang walang makitang kahit ni isang tao sa kwartong nasaan siya. Akmang baba siya ng kama ay biglang bumukas ang pintuan. Ganun na lamang nanlaki ang mata niya nang makita si Joel na nakakunot noong nakatingin sa kanya habang may daladalang bulaklak. Mahal ko, what's wrong? Walang pagdadalawang isip niyang binunot ang mga nakatusok sa kaniyang mga braso at mabilis na tinakbo si Joel. Agad naman siyang sinalubong nito ng yakap. You are alive? Naluluhang tanong ni Monica. Tumawang lalaki. Yes, my love, I am alive. I thought... Shh, putol nga nito sa kanya at binuhat siya papunta ulit sa kama. Nang malapag siya sa kama, nagtanong muli ang lalaki. How are you feeling? Hindi ka nasaktan? Nasaan si Carlo? Imbes sagutin ang tanong nito ay nagtanong siya. Natawa ang lalaki. Just a scratch. At nasa kulungan na ulit si Carlo, hindi na yun makakalabas para saktan ka. Napahinga naman siya ng maluwag at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa lalaki. Thank God. So how's my baby's feeling? Tanong ng lalaki na ikitatingin nga niya rito habang nakakunot ang noo. Baby? Tahang tanong niya. Ikaw, at saka ang baby natin. Sabay hinawakan ni Joel ang kamay niya. Hindi siya makapagsalita. Yes, my love, you're pregnant. Hinawakan nito ang tiyan ng babae. Doon nanlaki ang mata niya. What? I'm pregnant? Hinawakan niya ang tiyan nito muli. Yes, and we will be going to have our own family. Thank you, mahal ko. He cupped her face. Napasinghot siya dahil hindi nga siya makapaniwala. Magiging pamilya na tayo at bubuo pa tayo ng malaking pamilya. At doon, hinalikan nila ang isa't isa dahil sa saya at galak. Ang buhay ay maganda. Tao lamang ang nagpahihirap nito. Gaya na lamang ng pag-iibigan ni Monica at Joel. Magkaiba ang estado sa buhay, pero kahit ganoon ay hindi iyon nagbabase sa pag-iibigan nila. Hindi hadlang ang kung meron o wala ka, mayaman man o mahirap, sikat o hindi, ang importante tanggap niyo ang isa't isa. Namuhay nga sila ng masaya at puno ng pagmamahal. Naging tahimik na rin ang kanilang pamilya at bumuo ng malaking pamilya gaya nga ng gusto nila. Biniyayaan pa sila ng 2 pang anak. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Renalyn Obenza, Fe Lorica, Jessica Vargas, Pet Sardina, Presbyteros Rose, Galaxy, Lisa, Crisanta de la Cruz, Anita Hernando, Teresita Schmid, Teodora Santos, Corazon Danke,
Catherine, Rosmar Vasquez, Kidimtes, Liliano Bebe, Marie Cristal Hilario, Rebecca Tezuka, Merlin Bilbar, My Vlog TV, Teresita de los Santos, Annie Hoson, Romana Gorospe, Angelina Ducusin, Helen Morillo, Evangeline Zamora, Maria Merly Brogada, Mirna Josue, Linley of Macau, Kuya Atok, Pasita Eliazar, Emarut Paniro, Eufronia Matras, Maria Lui, Emmaling, Arsenia, Rose Martinito, Annalisa, Carmencito Falcon, Queen Sian, Imelda Forteza, Julieta Hermosura, Maria Halog, Senenor Zam, Porky Pine TV, Nori, Elsa Enerio, Merlita Sampani, Marilyn San Jose, Presbyteros Rose, Emily Borac, Fe Dawson, Marilu Gulmatico, Crisanta de la Cruz, Fe Navares, Mary Tauring, Edralina Gautioan, Juliet Caday, Teresita Schmid, Eli Bita Solo, Estelita Mahia, Crisanta de la Cruz, Prescavilla Havana, Merlita Cabida, Jaja, Estefania, Trixie Hamja, Ann Mariano, Eva Saul, Ana Victoria, Batang Ibunan, Juby Hernandez, Cleo Waling, Kuya Atok, Elena Benoha, Merlin Baroza, Elena, Marilu Abad, Elsa Enerio, Leonisa, Evangeline Zamora, Silveria Morales, Presbyteros Rose, Ostanalito, Torres Brigida, Veronica Briseño, Fe Navares, Mercy Villantes, Jean Debes, Romana Gorospe, Elizabeth Centena, Merlin Bilbar, Ruby Veroy, Elsa, Mary Tauring, Emilia Tiam, Aileen Laganya, Elvie Candontol, Liliano Bebe, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless everyone.